Nung nakaraan, naging topic natin ang balat ng itlog. Ngayon naman, wag na tayong lalayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa saging. Ano ba? Yung mga anak ko mahilig sila sa saging, kaya mga ano sila, mga balbon. Okay, pag-usapan natin ngayon kung ano ang nakukuha natin sa balat ng saging at ano ba ang epekto nito sa halaman. Maraming paraan para magamit natin ang balat ng saging para hindi siya maging basura. So dito pag-usapan natin ano-ano ba yung mga simpleng paraan para mapakinabangan natin yung mga balat ng saging. Unang-una dito yung pinakasimple, kung ikaw ay nagko-compost, kung meron kang compost bin na nagpapabulo ka ng mga bagay-bagay, pwede mong isama yung balat ng saging. Ang sabi nga, kapag ka nagko-compost tayo, yung pinakamaliit na parte ng mga pinabubulok natin na magagawa natin, mas madali ito mabubulok. So ang gawin lang natin, hiwain lang natin ng mga maliliit bago natin ilagay sa compost bin. Ang isa pang pwede nating gawin, yung pinakasimple ay ang paggawa ng banana peel tea. So ano ba yung banana peel tea? Napakasimple lang po ito. Ito po yung halimbawa, merong ang balat ng saging, hiwain mo lang siya ng maliliit at ilagay mo sa isang garapon, ilagay mo sa isang container, lagyan mo ng tubig, palipasin mo ang 24 oras at pagkatapos nito, pwede mo na siyang idilig sa mga halaman. So sa pamamagitan nito, yung balat ng saging, hindi siya magiging basura. Kapag nababad na natin kahit hanggang 3 beses, pwede na natin ibaon sa lupa kung saan tayo magtatanim. Kasi siyempre, doon na siya mabubulok at mas mapapakinabangan ito ng ating mga halaman. Ang isa pang pwede nating gawin, halimbawa, kayo ay meron kayong negosyo na banana queue o kaya naman araw-araw marami kayong mga balat ng saging na nakukuha. Ang pinaka the best para ma-store natin ito ay ang gawin natin, hiwain natin ng mga maliliit, patuyuin natin. At kapag ito ay crunchy na, pwede natin i-grinder o pipinuhin natin para pwede natin ilagay sa garapon. At every time na maghahalo ka ng lupa, pwede mo siyang ibudbud doon. O kaya naman, kapag yung mga tanim natin, yung mga halaman natin nakatanim na, pwede natin ilagay sa ibabaw. Tapos cultivate nyo lang ng konti. Tapos diligan para yung potassium content ng saging mapunta sa halaman at makonsume ng mga ugat. May mga iba ring pwede pang paraan. Halimbawa, gagawa kayo ng FFJ, fermented fruit juice. Yung mga balat ng saging, pwede nyong gamiting substrate sa paggawa ng FFJ. Hindi lang yung bunga, pati yung mga balat. Mas ini-encourage ko nga na sa paggawa ng FFJ, imbis na gamitin natin yung laman, mas mainam kung gagamitin natin yung mga balat nila. Kasi nga, ang gusto natin, hindi ito makadagdag sa basura. Halimbawa, kapag gagawa ka ng FFJ, gagamit ka ng pipino, gagamit ka ng saging, gagamit ka ng papaya, may mga nakikita ko na ang ginagamit nila, yung mismong laman. So nakakahinayang yun kasi dapat yung laman, i-consume natin. Tapos usually yung mga balat, tinatapon naman natin yon. So ito yung dapat na ginagawa nating FFJ. Kasi ito talaga yung essence ng organic na gagawa ka ng mga fertilizer para mabit mo yung basura na hindi na makadagdag. Napakarami pa. Ano pa ba yun? Halimbawa, pwede kang gumawa ng green manure. Ano ba yung green manure? Ito yung counterpart ng animal manure. Alam naman natin yung animal manure, ito po yung mga dumi ng mga hayop na kumakain ng damo. So ginagamit po natin itong fertilizer. Pero pwede po tayong gumawa ng green manure kung ayaw nyo ng animal manure. Ano ba yung green manure? Napakasimple lang po. Halimbawa, kapag sa kusina, meron kang mga dapat na itatapon na. Halimbawa, balat ng pipino, balat ng sayote, balat ng mga prutas. Halimbawa, itong balat ng saging. Hihiwain mo lang po ito ng mga maliliit. Tapos ilalagay nyo sa isang plastic na transparent. At siguraduhin nyo na walang hangin na pumapasok at ilagay nyo lang sa isang lugar na maliwanag pero hindi siya direktang nasisikatan ng araw. So ilalagay nyo lang siya doon, literal na pabubulukin nyo. Kapag yung plastic ay hindi napapasok ng hangin,
hindi po ito nagkakaroon ng hindi kaaya-ayang amoy. Kapag after 2 weeks, after 3 weeks, depende sa panahon, kapag nabulok na, nagkulay brown na siya, yung medyo malapot-lapot na siya, pwede na natin gamitin ito sa ating mga halaman. Pwede nating timplahin sa isang litrong tubig, mga 2 kutsara noon, at pwede nating ipandilig sa ating mga halaman. O kaya naman, simple lang na ibaon mo sa lupa kung saan ka magtatanim. Ito po yung tinatawag na green manure. Ano yun, Ben? Okay. Yan lang po, at maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga mumunting video na ito na hangad natin na makapag-share tayo ng mga mumunting kaalaman para sa paghahalaman.